Nako, breaking news! Taganet 25, binulgar po talaga ang totoong kalagayan ni Junior, no? Sabi ko nga sa inyo, totoo sinabi ng ibang ibang eksperto eh. Ano man nakikita natin sa social media, huwag kayo basta kakagat, huwag kayo basta maniniwala. Dahil may mga nagpapakalat ngayon ng ibang vlogger na para pasamain ng bawat isa. Di ba? Hindi, para itong pag-uusap na to, para sa lahat to eh. Di ba? Alam mo, nag-post ako ng tanim fake news, no? Hindi naman katotohanan talaga. Para kagatin ng kalaban, pag yung kalaban pinakalat niya, yung pinakalat kong fake news tanim, ha? Siyempre, ang gagawin ko, bubuelta ko, fake news yan ha. Ako mismo magsasabing fake news yun kasi sa akin galing yon. So, mapapasama yung nagpakalat nun. Nabibiktima yon. Kawawa naman. Kumbaga, hindi patas. Kumbaga, yung problema hindi na solve, no? Kung ano talaga totoong nangyayari sa paligid natin, hindi na solve, no? Kaya maging mapamatsyag tayo, maging mapanuri tayo, no? Kung totoo. Ngayon, dapat natin tanggapin ang stand ko, ha? Ito stand ko. Stand ko to, ha? Na sabi ko nga, batay sa pagsusuri ko at pagre-research ko, ha? Si Junior talaga, wala talagang walang stage 4 cancer. Walang ganun po. Yung nakaraang sakit niya na sinasabi na diverticulitis, yun ang uling na-announce. Hindi natin may tatanggi yun. Pero, para sabi ko nga, di ba sabi ko, wag tayo hindi naman to issue eh. Di ba? Wala pong sakit na stage 4, wag kayong maniniwala doon. Dahil may mga vlogger na tatanim lang noon. Kalimutan nyo na yon. Di ba? Pero syempre, hindi may iwasan, ito sa atin hindi may iwasan ng taong bayan na magtanong. Dahil karapatan po, sabi na sa Constitution daw po, na malaman bilang isang taxpayer, bilang nagpapasahod, no? Kumbaga parang ganito eh. Di ba pag tatakbo silang politiko, ano sinasabi nila? Kayo ang employer namin. Kami ang boss. Sabi niya Pinoy, naalala ko sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Ibig sabihin, taong bayan ang boss mo. Ang nagpapasahod po sa public servant, sa presidente, sa vice president, sa senador, tayo pong lahat nagpapasahod. Hindi naman natin silang pwedeng i-mandatory, no? Pero pwede natin silang pakiusapan, utusan, hindi naman utusan na may pakiusap. Halimbawa, sinabi natin, pwede bang malaman yung ganitong kalagayan ng Pangulo? Pwede, di ba? Kasi karapatan ng bawat Pilipino yon bilang taxpayer. Karapatan din natin lahat yon, no? O ngayon, ano ibig natin sabihin? Dapat po, sana naman lang, pag may nagkagantong problema, may lumabas na fake news, nagkakaroon ng pagkalito mga tao, di ba? Kayo mismo nagsabi. Sila din mismo nagsabi, mga otoridad nagkakaroon ng pagkalito mga tao. So, ano ba dapat gawin para hindi pagkalito ang tao? Para malabanan ng fake news, ano ba dapat gawin? Halimbawa, ganito. Eto, sinabi mong fake ito. Peke yan, fake news ka, hindi yan totoo. Pinapakalat mo totoo yan. Ano dapat mong gawin para mapatunayan mo hindi totoo to? Sasabihin mo lang ba na sa amin na, oy, munting kaalaman, fake news ka, hindi totoo yan, sinasabi mo totoo to. Anong dapat mong gawin para mapatunayan mo hindi totoong hawak ko? Simple lang, ilabas mo yung totoo. Tama? Halimbawa, mali yung sagot ko. Munting kaalaman, 2 plus 2. Anong sagot? Halimbawa, ang sagot ko, 6. Anong sasabihin mo para malaman ko kung tamang sagot? Sasabihin mo yung totoong sagot. Hindi sasabihin mo sa akin, mali ka. Ang hirap kasi, sinabi mo yung mali ng mga tao, sinabi mo yung mali ng lahat, pero hindi mo sinabi kung ano yung tama. Correct? Correct tayo? Tama. Tama ba't mali? Halimbawa, ganito. Para matapos ang issue kung saan, haka-haka, na nasa kasi yung mga tao napapahamak kawawa rin naman, no? Yung mga vlogger napapahamak. Ang gusto rin ng mga vlogger kumita lang. Iba naman, siyempre nakikisaw-saw. Nabibiktima rin naman, hindi mo maiwasan hindi mabiktima kasi tao lang Kahit anong talino ng tao, minsan nabibiktima. Si Senator Robin niya, nabibiktima rin di ba? Yung fake news na kala, nabura niya. Tungkol yata sa Meta, no? Ngayon, hindi maiwasan kahit sino pwede mabiktima. Ngayon, para yung taong bayan bilang kaming taxpayer, tama to sabihin ko, wala naman ito masama, di ba? Halimbawa, hinahanap ng Pangulo, asa ng Pangulo, para hindi na sila pagsuspetsahan, hindi na para magkaroon ng kalituhan, kasi ayaw din natin ng kalituhan, ayaw din naman nila, no? Parehas tayo, ayaw maabalang oras, no? Ayaw din mapahamak ang bawat isa.
At mas maganda siguro, tama yung sinasabi ng iba, na ang Pangulo, pwedeng mag-live o hindi man mag-live, o ako, kasi alam mo kasi taxpayer to eh. Taxpayer mga tao eh. Alam mo, dapat nasusunod ang mga tao eh. Pag yung majority na nagsasabi na, nasa ng Pangulo, nasa ng ganito, eh dapat mag-update kayo. Kaya tama yung sinabi ng Net25 eh. Dapat sa PCO, laging meron kayong update kung ano hinihingi ng taong bayan. May masama ba doon? Hindi, kung may masama doon, di sabihin nyo lang. Hindi na hahanapin ng tao kung nasaan, 'di ba? Ako ulitin ko, wag niyo pagbintangan fake news ha. 'Di ba? Ah, ang stand ko walang sakit na stage 4 si BBM. Edi ibigay natin yung gusto nila marinig eh. Yun ang gusto nila marinig eh. Ulitin ko, ang stand ko walang sakit na stage 4 si BBM. Malusog si BBM. Oh, ayan ha. Gusto niyo marinig ha? Walang sakit si stage 4 BBM. Malusog si BBM, hindi nagtatago si BBM. O, yan ang stand ko. Ha? Kaya naalala ko yung sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. Alam mo sabi ng Panginoong Jesucristo? Basahin mo sa Mateo 10:16. Ang sabi, maging matalino kayo tulad ng ahas. Hindi, tuso eh. Kasi minsan yung mga kalaban tuso eh. Sino ba yung kalaban? Ahas. Di ba? Sabi ni Kristo, maging matalino kayo tulad ng ahas at maging maamo kayo tulad ng kalapati. Di ba? Bonus ko sa inyo yan, bakit? Kasi ang kalapati, maamo. Nabalik yan eh. Batcher ata yan. Nabalik yan sa amo eh. Saka namimitas ng mga dahon niya pagbalik mo. Yan ang ginamit ni Noah sa pinalipad niya yung kalapati. Pangalawang ibon na pinalipad niya ang kalapati. Unang pinalipad ni Noah, uwak. Di ba? Pagbago ang kalapati. Ang kalapati kasi, kaya niya pinalipad yung kalapati, loyal kasi ang kalapati. Titignan ni Noah, pag hindi na bumalik ang kalapati, ibig sabihin, may puno ng tumutubo. Pagkatapos gunawin ng Diyos ang baha. Pag bumalik ang kalapati na may dalang sanga, di ba? May dalang sanga, tangkay, ibig sabihin, nalaman ni Noah, may tumutubo na sa paligid na dahon ng mga puno pagkatapos ng baha. Ibig sabihin, pahupa na yung baha. Nalaman niya, kaya bumalik yung kalapati. Sabihin loyal sa kanya. Kaya maamo ang kalapati. Uwak. Bakit bumalik ang uwak? Bakit di na bumalik ang uwak? Bakit unang-unang pinalipad ni Noah ang uwak? Gusto niyo malaman? Ito akin lang to. Kaya pinalipad ng ng ni Noah yung uwak. Ang uwak kasi nakaka-detect ng mga bangkay ng mga tao. Doon malalaman kung humupa na talaga yung tubig, malalaman kung may mga tao pa sa paligid. Pag ang uwak hindi na bumalik, doon niya makikita talaga, meron pa talaga. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, kung nasaan ang bangkay, naroon ang mga buitre. Sa ibang salin, nandun ang mga uwak. Di ba? Yan bolso sa inyo yan. Ano ibig ko sabihin? Bakit na ikumpara ko to? Sabi ng Panginoong Jesucristo, maging matalino kayo tulad ng ahas. Sino ba yung ahas sa Biblia? Di si Satanas. Ang matandang ahas at ang ahas, si Satanas. Maging matalino kayo tulad ng ahas. Kasi tuso kalaban eh. Kaya ang stand ko, ulitin ko baka sabihin mo, fake news si Munting Kaalaman, papakalat may sakit si BBM. Hindi ang stand ko nga walang sakit si BBM, malusog eh. Walang stage 4 cancer pala. I mean, hindi yung salitang walang sakit. Ang sa akin, walang katotohanan yung stage 4 cancer ni BBM. Tanggalin niyo sa isipan niyo yun. Baka madaya kayo ni Satanas. Di ba? Baka madaya kayo. Basta tayo, stand natin, walang stage 4 si BBM. Mali yung nagpapakalat na stage 4. Yun ang gusto nila marinig eh. Pero sige, eto. Yun ang stand ko. Ulitin ko baka kasi ang dami nagkasabi. Munting Kaalaman, yan, kasuhan na yan kasi may papakalat ng sakit. Stand ko walang sakit si BBM eh. Walang stage 4 cancer eh. Kaya, walang stage 4 cancer at sa kalusugan, walang stage 4 cancer walang stage 4 cancer. Yan ang stand ko. Pero yung iba, hindi ko na problema yon tulad ng ito, pakikinggan natin hindi ko na problema yon tulad nito. Ito, tignan natin to tignan natin. Di ba? Maging matalino tulad ng ahas. Alam na ng mga nanonood dyan. Lalo mga Kristiyano, kapwa Kristiyano natin, alam na yan dyan. Ulitin ko,
Si BBM, walang stage 4 cancer. Huwag kayong maniniwala meron siya. Ha? Baka tanim fake news yan. Tanim fake news yung magagawa ng ibang vlogger dyan. Para pagbintangan nyo si BBM may stage 4 cancer para makasuhan kayo. Kaya ako, uulitin ko, walang stage 4 cancer si BBM. Pero ito, hindi sa akin to ha. Babasahin natin kay Jason sa. Wala na, basta tayo, ang stand natin, safe na tayo. Diba? Stand natin, walang stage 4 cancer. Pero ewan ko sa kanila, hindi ko hawak ang damdamin nila. Ha? Nakikibalita lang tayo. Disclaimer, ha? Maging matalino tulad ng ahas, ha? Tulad ng ahas, maging matalino. Ha? O ito, basahin natin. Post ni Jason sa. Anong post ni Jason sa? Ito. Good morning, kuya. Ano nangyari at anong meron sa St. Luke's? Bakit ang dami-daming pulis at sundalo? Oh, kaya siya nang sabi niya. At wala naman siya tinutukoy kung sino eh. Di ba? Wala siya tinutukoy at sino eh. No? Siya may sabi niya na, oh, anong katunayan niyan? Dito, ito. Dito po sa isang post kung saan, ni Chinito Tisoy. Kilala niyo to kung sino to si Chinito Tisoy. Oh. Nag-post siya kung saan, pakinggan natin. Kita lang lagi nagabot diri. Ansa? Ay lagi. Ansa na siya logo ng security. Presidential security. May presidential security daw siya nakita, di umano ha? Security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential security. So, presidential security. Sabi dito, sa caption niya, mga marites sa daan, sino yung nasa bus? Ang inabi nila. Presidential security. Yan nga, presidential security. Kumal. Tapos sa unahan, may mga pulis. Saan ba ang ambulance? Hindi, FedEx. Hindi ambulance yan. Pulis yan. FedEx. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kaya kinukonvoy nila. Pitong pulis yata nakakonvoy. Nasa likuran. Malamang nasa gitna yung kinukonvoy. Yung bus, hindi ko alam. Tumutugma yan dito sa sinasabi ni Jason sa na good morning, kuya. Ano nangyari at anong meron sa St. Luke's? Bakit ang dami-daming pulis at sundalo? Hindi ko alam kung ba't nakasabi ni Jason saya. Hindi ko alam bakit nakita niya ng personal yan o ano meron ha. Hindi natin alam. Dito, presidential security. Ang hinala sa comment section, baka daw tawag doon, nag-dry run. Nag-dry run lang, no? Nag-practice lang ng ba't naman magpa-practice? Punong-puno pa sila dyan. Ang dami naman security. Sa abad kanyang oras. Tapos biglang, bakit yan nagbibideo? Walang masama Walang masama kung nagbibideo ka. Walang masama. Public yan eh. Yeah? Ang masama, yung pagdudahan mo sila. Wala naman tayo siyasabing mo na dude, ha? Maging matalino, ha? Maging matalino tulad ng ahas, sabi ng Panginoong Kristo, ha? Maging matalino. Kanino ka makikipagtunggali sa pagiging matalino tulad ng ahas? Sa mga satanas. Kasi maraming satanas ngayon na tinatakot ngayon. Pinagtatakot ang mga tao ngayon. Ha? Si satanas nanunukso eh. Ang simbolo kasi ng ahas sa Biblia, pandaraya eh. Saka si satanas ang matandang ahas, saka ang ahas sa Biblia. Pag sinabi niya ahas, ang ahas sumisimbolo sa pandaraya, pandudugas. At ang ahas sa Biblia, binabanggit si satanas. Tandaan yan. Ya? Kaya maging matalino, tulad ng ahas. Di ba? Kaya ang stand ko, ulitin ko ang stand ko. Baka sabihin niyo pechos ako eh. Para sigurado, walang stage 4 cancer si Junior. Yun lang yun. Pero ito, iba to. Sila may sabi nito, hindi ako. Nakikinood lang tayo. Kasi balak namin ang HPG so yan o naiya exit i-exit na tayo exit na yan eh. So, masaan na to eh?
Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. O, yan. O. Nasa na iya. Bakit na iya? Exit. Ano siya? Sino kayo exit? Galing ibang bansa ba? Ano ba to? Pinabas nila para hindi halata. Saan yun? Sino kaya yan? Sabi nila sino yung nasa bus. Ano kayong nangyayari? Ang bus talaga ang kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So, ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Who's inside the bus? Tas presidential, di ba? Presidential. Nakalagay presidential. So, may mga escort nasa likod, may nasa unahan. Ibig sabihin, wala sila iba nakikitang vehicle maliban sa mga pulis, kundi bus yata. Kaya iniisip nila, yung laman na may laman yung nasa bus. Siguro yung bus na hindi ordinaryo para mag-upuan ng isang pasahero. Baka yung bus na yan, customized sa loob na kung saan may pwedeng mahigaan, pwedeng may tulugan. Hindi natin alam. No? Okay. Ngayon, ito, ganito. Pahingan natin ang stand ng Net25 tungkol dito sa nangyayaring issue na to. Hindi, bago pala yan. Sige, ito pala, Net25 muna. Silangan ang presyo ng produktong petrolyo para hindi makarating siguro sa Pangulo yung pangit na ulat. Pero sabi niya, huwag niyong pagandahin kung ano yung totoong sitwasyon, yun ang iparating ninyo sa Pangulo. Para nasa ganun ang Pangulo nakapagbibigay ng tamang pasya at ang tamang desisyon. Ngayon, binabanggit niya, yung mga departamento daw po ay magbigay ng tunay, ground level. Pangulo, kung ako lang sa inyo panawagan ko po sa inyo. Kung may mga ahas po sa inyong kapaligiran na maingay talak ng talak, sibakin nyo na po. Opo. Kasi napapasama po mga vlogger, napapasama po mga taong bayan. Katulad niyan, ang taong bayan nag-iisip na kung nasaan kayo, kung kayo ba yung video nyo live ba. Maraming haka-haka Kasi walang tiwala po dahil sa nangyayari. Hindi maiwasan ho yan. Hindi ho maiiwasan na naging mawalan ng tiwala ang ibang tao. Kaya dapat ho bilang isang pangulo po tayo, tayo po mismo magsalita. Inahangad po ng taong bayan yan Hindi naman pwedeng sabihin ng isang opisyal, sino kayo para pagbigyan kayo ng pangulo. No. Taxpayer kami, di ba? Kahit pa paano nakikiusap kami, hindi naman kami mamando na, oy, magpakita ka, nasan ka na ba? Hindi naman ganoon Nakikiusap ang sambayan ng Pilipino at nasa konstitusyon na karapatan ng mga taong bayan na malaman kung ano ang kalagayan ng Pangulo. Kung ang duda nila, halimbawa may sakit po kayo, ba't di natin pagbigyan sila na patunayan natin na wala talagang sakit? Di ba? Kasi malalaman mong fake news ang isang bagay pag nagpakita ng isang bagay na katunayan hindi ka talaga fake news. Kasi sabi niya agahapon, basta mapatunayan na nagsasabing fake news, paparusahan ng batas. Tanong naman dito, paano niyo ma-identify na fake news sinasabi niya? Kung hindi tayo pagpapakita ng totoo. Sabi ko nga, ito fake to. Paano mo sasabihin sa akin fake to kung hindi mo ipapakita sa akin ng original? Tama? Kasi paniniwala ako, totoo to Tapos fake pala. Paano mo sa akin matutukoy na ito ay tunay? Di ipakita mo sa akin yung, paano ko matutukoy na fake pala to? Ipakita mo sa akin yung tunay. Nasaan yung tunay? Hindi yung verbal lang, sasabihin mo, fake ang hawak mo, fake yan. Ay, hindi ako maniniwala sa'yo. Kailangan ipakita mo yung tunay nito. Ganon din po sa sitwasyon ngayon, bilang isang taxpayer, para wala na mapahamak. Di ba sabi nyo, mahal nyo Pilipino, suportado nyo pa nga Pilipino. Pagka gano'n, para wala na mapahamak, at wala na magpakalat ng fake news. Kasi isa sa mga dahilan kaya nagpapakalat ng fake news, yung wala silang kasiguraduhan sa gusto nilang malaman. Tama? Para matapos na lahat ng ito, agam-agam, asa ng Pangulo, hindi magpakita ang Pangulo, magsabi, mag-update. Karapatan ng Pilipino yun, bilang taxpayer, nasa konstitusyon yun. Di ba? May masama ba doon? Wala naman masama doon Ang masama, yun ang bibintang na may sakit po kayo. Yun ang masama.
may stage 4 cancer ko, yun ang masama. Pero para mawala na yung ganung agam-agam at wala na maparusahan at kawawa rin naman yung iba, nabibiktima rin, kung mahal natin sa bayan ng Pilipino, tayo gagawa ng paraan para matigil yun. Hindi tayo gagawa ng pain para sila mapahamak pa. Di ba? Gets nyo? Tama mali po, sabi ko. Na impormasyon, kung kulang anya, ito panganib daw kasi Nelson, no? Mga kababayan, kayo po, assistant po niya, kung kulang anya o mali yung datos na nakararating sa Pangulo ng Bansa, paano siya makagagawa ng tamang solusyon? Tama naman. Tama naman, di ba? Tama. Pinaganda po ninyo yung report. Ang supply po natin sapat, marami. Yun pala baka ang totoo, hindi pala ganun. Aha. Di ba? Ang presyo po, mahal na Pangulo, ay 55 pesos lang. 55 pesos. Sa totoo pala, 150 na. Nako. Di ba? Ayun nga. Ay, yan ho naman ang dapat, mahal na Pangulo, nabigyan na po namin lahat ng ayuda, lahat ng sektor. Pero hanggang ngayon, na nabigyan lang ng ayuda, Oo. yung tawag ito, yung mga nakaraan. Ang iniintay ngayon ng magkasaka, mangingisda, at yung iba pa na pinangakuan, nabibigyan pagkatapos itong Lenten break, yung datos na facts, ito. Yon. Pangit man ang larawan, huwag yung Kasi nga, no, Diba? unang mga statements, walang krisis, no? ayun. Oo. Na Diba? para bang tayo ay komportableng, hindi tayo maapektuhan. Oo. Kinabukasan, national emergency tayo. Ayun. Di ba? Oo. Kasi nga, maaaring Yung ba, walang karapatan ng Pilipino patanungin na ano ba talaga, nalilito kami. Sinasabi walang krisis sa oil. Pero, meron pala. Karapatan ng Pilipino magtanong. Kung nagkakamali siya, pwede mong i-correct. Yeah? Hindi yung didemanda mo, kakasuhan mo, nagpapakalat ng fake news. Hindi ganun. Di ba? Although wala namang ganun talagang sakto, pero baka may mangyaring ganun sa susunod. Di ba? ang Pangulo, meron namang ibang impormasyon, sir. Ito po ang tunay na sitwasyon, no? Di ba? Kasi kung hindi nyo po yung sasabihin na gano'n, paano tayo? Ngayon, humingi ang Pangulo. Isang halimbawa, Nelson, no? Di ba, humingi siya ng batas para suspindihin o kaya ay bawasan ang excise tax. Yes. Naipasa 2 weeks ago. Naipasa na. Naipasa. Akala natin madali siya ng panahon na yun. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nakapagpapasya ang Pangulo. Wala pa. Kinikwenta pa kung tama bang Di ba? magkano ibang bawas. Yun nga. Ba't tayo minadali natin ang nakaraan? Para ano pa bang mangyari? Makapag gano'n na. Di ba? Kasi matagal magkwenta yun. Maaaring yun ang nag-trigger ngayon sa Senado, di At ba? saka, alam mo ba, maraming naghahanap sa Pangulong Bongbong Marcos. Sa araw na ito, kahapon pa at nung mga nakaraan. Meron nga Kahapon daw, dapat ay nandun siya sa, ano ba yun? Nire-report ni Mads. Lalabas ng Malacanang dapat Oo. Pero sa halip ay hinarap niya yung Vice Mayor's League of Peking. Ngayon ba naghahanap na naman? At Saan ang syempre, Pangulo? araw-araw hinahanap. Kasi kaya naman nagkaganon, Jen. Mayroon kasing nag-viral na report na tungkol nga sa presidente. Na ano sinasabi sa presidente? Na maayos ang kanyang kalagayan. Ay nakita naman natin ka. Statement ni Jose Claire Castro. Oo nga Ang naman. problema, Jen, doon sa report na yon. Ito nag-report si Auntie Claire na maayos ang kalagayan ng Pangulo. Totoo naman yung maniniwala kami. Siyempre, may kumakalat na may sakit si Pangulo. So, hindi kami maniniwala doon, siyempre. Maniniwala kami doon sa presidential spokesperson. Pero, mapiplis mo ba lahat ng tao na maniwala sa isang bagay? Hindi. Ano kailangan yung gawin para ang tao kahit paano maniwala? E di patunayan natin sa kanila na peki sila. Sa anong paraan? Sabihin na fake news sila? Idemanda sila? Hindi. Ipaalam yung katotohanan. Di ba? Halimbawa, 1 plus 1, anong sagot? Ipaalam mo 2 ang sagot. Ay sabi ng mga taong bayan, asan ba ang Pangulo? Di magpakita ang Pangulo. Di ba? Naka-live. Ito ako. Di ba? Normal yun Di ba? Ano masama doon? Di ba? Yun ang tama. Yun nakikita ko tama. Suggestion ko lang yun. Ako ayaw yun. Di, okay lang, wag. Video yung report. Yung istasyon. Nung time na yun, buhay pa si Buhay pa si Enrile. Ito yung bumamit yung istasyon ng buhay pa si Enrile.
Eto, mali naman ito eh. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Pakinggan nyo. Pero nakalagay naman doon, file video. Okay. Oo, kaya lang kasi sa isang karaniwang mamamayan, hindi naman nila naiintindihan yung file video eh. Ayaw sabihin ng lumang video lang. Sa mga newsman, sa mga Oo. reporter, sa mga news writer, sa mga news production, alam natin yan. Yes. Kaya dapat maingat ka sa paggamit ng file video dahil hindi sa bawat panahon, tama yung file video mo. Tama. Halimbawa, ang binabalita mo ay wala na pong tahimik na po ang Bulkang Mayon. Tapos ang file video mo sumasabog. Nagagrupo. O, di ba? Kaya nga ahas eh. Yeah? Huwag ganon. Huwag natin pabayaan yung taong bayan na magkamali. Tayo media. Tapos, para lumalabas, pag nagkamali, bahala ang PCO na kayo ay hatulan. O, ito naman, PCO, konting unawa naman. Di ba? Kung ang Pilipino nagkakamali, alam nyo, dahil sa isang mga media na yan, huwag nyo naman sisihin ang mga Pilipino. Nagpakalat ang sisihin nyo, huwag yun mga nagsishare. Anong malay nila? Di ba? Di ba? Yun lang yun eh. O, pwede nyo naman sabihin ang totoo eh. O, ito totoo. Fake news kayo, pero ito totoo. Ito, yung fake news, babasagin nyo sa kanila. Hindi yung basta sasabihin na fake news kayo. Diba? Mali yun. Mali. Oo. Hindi ka paniniwalaan. Yes. Kagaya nga nung lumabas na balita. Naku, maayos po ang kalagayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang video mo, file video, nandun si Enrile. Sasabihin ng mga tao, naku, luma na yan. O, diba? Yun ang mali din sa media na yun. Dapat napapalabas kayo ng file video, yung malapit-lapit man nandun. O yung kinabukasan, yung nakaraang linggo na speech ni BBM, dapat gano'n. At least paano, hindi na aliligaw yung tao. Malapit-lapit dun eh. Ibig sabihin, niloloko tayo ng reporter na ito. Panluloko yan. Panilin lang yung ginagawa. Kung gano'n. Kung gano'n ha, panilin lang talaga. Kung sinasadya, panilin lang yun. Kaya sa atin, tayong mga nasa media, sa news, alam natin kung anong tama. Nagkakaintindihan tayo, pero paano yung mamamayan? Hindi ba natin makita yun? Meron ba sila? O social media? Hindi kasi ibang istasyon yun eh. Gano'n. Na Government station naman ata yun eh. Hindi government. Hindi rin Hindi mag-government. government eh. Gano'n. Oo. Ay baka naman yung istasyon na nagkamali ng file video. Yun nga, yun sinasabi Nung natin. ginamit. Kasi di ba kapag may report na wala ka naman talagang video, si statement ni Yusek Claire. Yun ba, hindi sila mangingi ng sorry sa taong bayan? Napasensya na kayo, nagkamali kami. Nagdulot tuloy ng pag-iba-iba ng isip ng tao. At iba talaga, makakasuhan patuloy dahil sa amin. Hindi ba ganon? Magagawa kayo ng ganon? Okay. Gagamit kayo ngayon ng video. File video yung ginamit na lumang-luma, dapat at least yung pinakabago kinuha mo. Kasi proof of life ang pinag-uusapan. Ako sa tingin ko, nagkamali doon yung istasyon. Yung istasyon. Pero yun dahil sa mga tao na, siyempre, tayo ay nasa broadcast, di ba? Oo. Ang iintindi mo yung audience mo. Ay, tama ka. Oo. Hindi yung sasabihin mo, hindi, tama kami. Hindi gano'n. Mali yun. Tama. Dapat, yan ang Net25. Kaya gusto ko panoorin ng Net25 eh. Walang bias eh. Totoo. Ang balita, totoo. Di ba? Para sa taong bayan talaga yung balita. Hindi para kung kaninong politiko, para pumabor kung kaninong tao. Di ba? Palagay mo na ikaw yung nanonood. Oo, Yes. at tama na maipararating mo na hindi ka lalabas na meron kang hindi sinasabing totoo, di ba? Yun. Kasi lalo pa nga- magkakaroon ng misunderstanding. Kaya lalo pa nga, Nelson, bago pa mag-long weekend, Oo. may mga gumamit ng mga vloggers, Ayan. content creators, Yan, oo. ng kalagayang pangkalusugan ng Pangulo. Yan. Di ba? Hmm. At yun lang nga, kahapon, napilitan tuloy nag-react si Ayun. Auntie Claire. Napilitan tuloy na magpakita ang presidente. Ayun. Di ba? Oo. Ang pinakahuli niyang public appearance, ayun nga pong oath-taking ng mga Vice Mayor's League of the Vice Mayor. Philippines. Asa ba yung video natin? Oo. Ha? Yan Tingnan ha. niyo, Parehas kami ng stand ng ng Net25 ha. Kahit pinakita mo yung video, wala na Baka sisihin nyo fake news ako ha. po dyan si Juan Ponce. Ito yung talagang video na nangyari kahapon. Oo. Oath-taking. Oo. At meron pa yung latest Siyempre, iwas pusoy. daw ay
Gabi ba ito nangyari? Kasi nag-browse din ako sa Presidential Communications Office dyan eh. Oo. Kasi dapat, ipakita talaga natin. Ayan, no? Nanumpa ang Vice Mayor's League of the Philippines sa President's Hall sa Malacanang. Okay. So ito may video yan. At siyempre, hindi naman siguro ilalabas ito kung lumang video ito. Ay, hindi. Tsaka makikita yun, siyempre, mag-react mga vice mayor. Oo. Kasi actually, real time yan eh. Yes. Kung nag-oath taking talaga sila, no? Makikita naman natin doon, Oo. malakas naman yung presidente, di ba? Mm-mm. At sumunod doon, nag-post naman sila, ang mga opisyal naman ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation Ba? Oo. na pinangunahan ni Mitsubishi Motors Corporation CEO Takao Kato. Nag-courtesy call sila. Siya na ba ang ngayon, Mitsubishi President sa Pilipinas? Oo, CEO. Si Ginoong Kato? Oo, Takao Kato. Oo. Kita, no? Picture eh. Ang pamilya Kato, di ba doon dati? Dati may congressman na babae. Siguro ilalabas ito kung luma rin yan. Di ba? Ayun na nga, oo. Bago po yan. Oo. Ibig sabihin, maayos na maayos ang presidente. Ayan, no? O yan na, parehas kami ng ista ng Net 25 ha. Walang sakis na stage 4 si BBM. Maayos ang presidente. Yeah? Yan ang ista namin ng Net 25. Pero iba, ewan ko sa kanila. Ang ganda pa ng Maging matalino tulad ng ahas, sabi ni Cristo. pagkakakita. Ang ganda pa ng hap. Kasi ahas ang kalaban eh. Hindi ko alam kung sino yung ahas na yun. Kayo na bahala kung sino yung ahas na yun. Binang Maging matalino tulad ng ahas. kanyang barong. Planchado. Oh. Sinong ahas? Si Satanas. Kaya po sana, wag nating isipin kung ano-ano, ha? Oo. Kaya lang, today, wala pong So ito, kagabi pa ito? Itong Mitsubishi event na ito? nakalagay dito kahapon din Ayun, kahapon. oo. Wala namang oras na naligay. Okay. Pero yun nga, kasi lumalaganap nga yung balita na yun, nasan ha? Yung sa yung vice mayor. Vice na Mayor's video. League. Kasi ito, sasabihin nila, picture yan, di gumagalaw. Oo. Baka nilagay lang yung mukha. Pero ipakita natin. Yan. Naglalakad eh. Oh. Malakas eh. Nakapagsasalita Yes. Ayan kumakamay pa eh. Ha? Oh. Nag-speech pa siya kahapon eh. At saka mahaba ata yung speech niya. Oo. Ay kung may sakit ka, hindi ka makakatayo ng... Tama Oo. naman. Keso meron daw diaper, meron daw kung gano'n-ano, Oo. di ba? Kasi kaya naman ako sa PCO, importante talaga na everyday may ipinapakita. Kasi alam mo ba? May appearance, public appearance sa Kasi Pangulo. may mga, yun nga, kung ano-ano kasing disinformation ang lumilitaw. Yan. Kung kayo nagpapatupad ng wag mag-fake news at ayaw natin ng fake news, anong gagawin? Magmumula sa atin yung katotohanan. Hindi lang tayo tagatibag ng fake news. Didemanda mo sila, kakasuhan mo kasi fake news. Hindi. Dapat manggaling sa inyo na, halimbawa kayo, na pagdududahan kayo na asa ng Pangulo, bakit tinatago nyo? Halimbawa lang, ba't tinatago nyo? Ipakita nyo, tapos ayaw nyo ilabas, sasabihin nyo fake news sila. Hindi ata makatwiran yun. Ang gawin natin, simple lang naman. Hindi pwede mag-live ang Pangulo. Kagustuhan ng constituent yun, kagustuhan ng mga taxpayer yun eh. Diba? Ito Pangulo, ito ko malusog, huwag niyong alalahanin. Kasi minsan nag-aalala din ng mga Pilipino eh. Paano naman yung iba nag-aalala? Wala bang karapatan ng mga Pilipino mag-alala? Wala bang karapatan? Yung mga naninisi, may gustong mapahamak si Junior, sila yun. Pero wala bang karapatan yung sambayan ng Pilipino malaman yung totoong kalagayan ng Pangulo? Dahil sa may kumakalat na balita, pagpalagay natin, huwag maniwala sa fake news, huwag maniwala may ganito si Junior. Gano'ng kasapat yung para sabihin lang? Gano'ng kasapat, gano'ng kabisa yung para sabihin lang? Di ba mas mabisa magpakita? Halimbawa, masama ba utusan namin ng presidente na magpakita lang kahit saglit? Para masatisfy kami? Masatisfy ibang tao, pati yung mga loyalista, masatisfy din? Di ba? Masatisfy. Huwag na lang yung mga loyalista, yung ibang tao na gusto ng fake news, pasamain ng Pangulo. Masoplak sila na ito ang Pangulo. Para yung fake news matigil, maputol. Pero kung gusto natin magpatuloy ang fake news, papatulan pa natin ang fake news, patuloy natin hindi papakita yung katotohanan. Di ba? Dapat hindi ganon.
tayo ang pinagmumulan ng katotohanan, tayo ang ayaw ng fake news, dapat tayo gumawa ng paraan para sila manahimik. Sa simpleng bagay na magpakita ang Pangulo doon sa camera, o kaya mag-vlog, o ito ako, mamaya ito gagawin namin. Di ba? Ang saya, walang away, walang kakasuhan na fake news kasi yung mga tao nagpapakalat ng fake news na si Pangulo ay wala na o nawawala, ayaw magpakita, at least nasoplak sila. At least hindi na yung mabibiktima ng fake news pa, wala yung agam-agam nila. Hindi, nagpakita ang Pangulo nakaraan eh. Okay yun, nagpakita yung Pangulo ngayon eh. Okay, live to eh, live. Hindi to recorded. Ito may hawak na dyaryo. Ito may hawak na ganito. Hindi, ito. Okay pala, nag-alaga ng aso, di ba? Tapos ang usapan, di ba? May masama ba doon? Walang masama doon. Karapatan ng Pilipino yun. Karapatan ng taxpayer yun. Ang lumalabas. Oo, na maaaring yung iba ay naniniwala. Oo. Hindi ba? Kaya tama net 25 eh. Tama, di ba? Kahit dapat araw-araw man lang, di ba, may update. Tante po talaga media dito. Importante talaga. Oo. Ano ba? Bibili ba ang Pangulo ng hot? Okay, maraming salamat po. Nagkakaintindihan tayo ha. Uulitin ko. Maging matalino tulad ng sa ahas o ng sa diablo. Di ba? Ang stand ko, ulitin ko, bago magtapos, walang stage 4 si BBM. Walang stage 4 si BBM. Malusog ang Pangulo. Malusog. At sana, atupagin na natin yung 18 Marines. Imbestigahan na. Diba? Yun lang yun sa atin, bago panghuli. Maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Paalam po sa inyong lahat.